Hawakan mo ang braso! Ang sigaw ni Tomas ay halos lamunin ng ugong ng hangin. Hinila ni Lyra ang basang-basang braso ng estranghero. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig at nanginginig. Ang alat ng dagat ay humahapdi sa kanyang mga mata. Sa harap nila, ang katawang iyon. Isang lalaki, marahil kasing edad ng kanyang ama, ay nakahandusay sa buhangin, walang malay. Ang dibdib ay marahang tumataas bumaba. Diyos mio, buhay pa siya, bulong ni Tomas. Ang mukha ay pinaghalong pagod at pagkamangha. Itay, sino siya? Bakit natin siya dinala dito? Tanong ni Lyra. Ang boses ay may bahid ng inis. Puno na ang kanilang maliit na barong-barong ng amoy ng diesel at lumang lambat. Hindi na nila kailangan ng dagdag na problema. Isa pa, nagsisimula ng humangin ng malakas. Ang amihan ay nagbabadya ng bagyo. Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, maingat niyang binuhat ang lalaki. Ang mga litid sa kanyang braso ay lumitaw. Tulungan mo ako, anak. Ipasok natin siya. Walang nagawa si Lyra kundi sumunod. Habang kinakaladkad nila ang estranghero papasok sa bahay, naramdaman niya ang isang bagay na matigas at magaspang sa palapulsuhan nito. Isang pulseras na gawa sa itim na bato. Hindi niya ito pinansin. Ang gusto lang niya ay matapos na ito. Inihiga nila ang lalaki sa isang lumang banig. Kumuha si Lyra ng basang bimpo at walang ganang pinunasan ang noo nito. Maputla ang mukha ng lalaki. Ang kanyang mga labi ay kulay ube. May kapayapaan sa kanyang anyo na kabaligtaran ng papalapit na unos sa labas. Nang gabing iyon, nagsimula ang unang gabi ng pasiyam para kay Mang Berto, isang mangingisda na hindi na bumalik mula sa laot noong isang linggo. Mula sa kanilang bahay, dinig ni Lyra ang mahinang awit ng mga nagdarasal. Isang malungkot na tunog na lalong nagpapabigat sa hangin. Ayaw niya sa mga ritual na ito. Para sa kanya, ito ay pagtanggap sa pagkatalo sa dagat. Natulog si Lyra na gulong-gulo ang isip. Pangarap niyang makaalis sa barangay na ito, sa amoy ng dagat, sa walang katapusang pag-aalala. At sa kalaliman ng gabi, isang tunog ang gumising sa kanya. Kalansing. May pakiramdam si Lyra na hindi siya nag-iisa. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa kadiliman. Tanging ang sinag ng buwan ang pumapasok sa siwang ng bintana. Ang hangin ay mabigat at malagkit. Tiningnan niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog sa sahig at ang estrangherong si Elias na hindi pa rin gumagalaw. Lahat ay tahimik. Ngunit ang pakiramdam na may isang pares ng mata na nakatitig sa kanya ay hindi maalis. Bumangon siya upang uminom ng tubig. At doon niya naramdaman. Isang malamig na basa ang sumalubong sa talampakan niya. Napatingin siya sa sahig na kawayan. Basa. Sa liwanag ng buwan, kumikinang ang tubig. Sinundan niya ito ng tingin. Isang linya ng mga yapak. Mga yapak na mas malaki kaysa sa kanya. Mas malaki kaysa sa kanyang ama na nagsisimula sa may pinto. Ang mga yapak ay dumaan sa tabi ng higaan ni Tomas. Lumiko papunta sa kinahihigaan ni Elias at pagkatapos, bumalik sa pinto. Hindi bumalik. Tila bigla na lang naglaho sa harap ng nakasaradong pinto. Napaurong si Lyra. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Baka galing sa bubong na tumutulo. Ngunit tuyo ang lahat ng iba pang bahagi ng sahig. Ang mga yapak lang, pilit niyang binaliwala ito. Guni-guni, kulang lang siya sa tulog. Ngunit kinabukasan, ang takot ay nagkaroon ng amoy. Itay,
Anoong nangyari dito? Sigaw ni Lyra. Takip-takip ang ilong. Ang mga isdang nahuli ni Tomas kagabi na nakalagay sa isang malaking palanggana ay naglalabas ng isang amoy na masangsang at matamis-tamis. Ang mga mata ng isda ay puti at lusaw na. Ang mga hasang ay kulay abo. Nabubulok. Imposible. Hindi pa man lang sumisikat ang araw. Hindi ko alaman, anak. Sabi ni Tomas. Ang mukha ay naguguluhan. Sariwa ang mga yan kagabi. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata, iisang tanong ang nabuo. Isang tanong na walang sino man ang gustong bigkasin. May kinalaman ba dito ang lalaking natutulog sa loob ng kanilang bahay? Sa almusal, walang nagsasalita. Ang tunog lang ng kanilang kutsara at tinidor at ang alon sa malayo ang maririnig. Sinusubukan nilang maging normal, pero ang tensyon ay parang isang pader sa pagitan nila. Kinahapunan, habang nag-aayos si Lyra ng mga gamit, napagpasyahan niyang linisin ang sulok kung saan natutulog ang kanyang ama. Itinaas niya ang lumang banig at sa ilalim nito may sumingit sa kanyang daliri. Isang matigas na sulok. Hinila niya ito. Isang lumang kwaderno. Nakatago. Sige, ade. Isang tunog na manipis at tuyo, parang mga kabibing pinag-uumpog. Dahan-dahan siyang bumangon, kinakapa ang lampara. Tiningnan niya ang bintana. Ang mga dahon ng niyog ay hindi gumagalaw. Walang hangin. Kalansing. Mas malapit na ngayon. Nasa labas lang ng dingding na sawali. Pinigil ni Lyra ang kanyang paghinga. Sino ang maglalaro ng mga kabibe sa ganitong oras ng gabi? Pagkatapos, katahimikan. Napalunok siya, sinasabi sa sarili na baka guni-guni lang, isang panaginip. Babalik na sana siya sa paghiga nang marinig niya ang isang bulong mula sa direksyon ng estranghero. Isang boses na tuyo at garalgal na parang buhangin. Itanim sa itim na korales. Ang takip ng kwaderno ay marupok na. Ang mga pahina ay naninilaw na sa katagalan. Amoy dagat at alikabok. Sa unang mga pahina, puro ito mga numero at petsa. Listahan ng mga huli, gastos sa krudo, mga utang sa tindahan ni Aling Nena. Ang ordinaryong buhay ng isang mangingisda. Ngunit habang binubuklat ni Lyra ang kwaderno patungo sa mga pahinang mas luma, nag-iba ang mga nakasulat. Ang sulat kamay ni Tomas ay naging mas madiin, mas apurado. May mga drawing ng buwan sa ibasa sa iba't ibang anyo. May mga simbolo na parang mga alon na paulit-ulit na iginuhit at may mga salita. Isang kasunduan para sa isang huli na sasagip sa buhay. Ibigay ang hinihingi. Ang dagat ay kumukuha, ang dagat ay nagbibigay. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang mga kamay ng kakasunduan. Anong buhay ang tinutukoy dito? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Mga salitang puno ng pagmamakaawa. Mga panalangin hindi sa Diyos, kundi sa dagat. At sa huling pahina ng mga kakaibang entry na iyon, isang pangalan ang nakasulat ng paulit-ulit na tila isinulat sa gitna ng panginginig. Tagabantay, tagabantay, tagabantay. Sino ang tagabantay? Sa isang iglap, lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang lalaking inanod, ang mga basang yapak, ang mga nabulok na isda, ang bulong sa gabi. Hindi ito aksidente. Hindi ito guni-guni. May isang bagay na dumating at ang kanyang ama
kilala niya ito. Sa pagitan ng 2 pahina, may nahulog na isang maliit na bagay, isang kupas na litrato. Siya, noong mga 4 na taong gulang pa lang siya, nakakandong sa kanyang ina, na noon ay buhay pa. Payat siya at mukhang sakitin sa litratong iyon. Bigla niyang naalala ang mga kwento, isang matinding sakit, isang milagrosong paggaling, ang huli na sasagip sa buhay. Ang kwadernong hawak niya ay hindi lang listahan. Ito ay isang testamento ng isang kasalanan. Isang malamig na ihip ng hangin ang biglang pumasok sa bintana. Nililipad ang ilang pahina. Para bang may humihinga sa kanyang batok, nakikibasa sa mga sikretong hindi dapat malaman. Nanginginig niyang isasara na sana ang kwaderno ng isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na pamilyar, ngunit ngayon ay puno ng takot. Huwag mong basahin yan, Lyra. Nakatayo sa likod niya si Tomas. Ang kanyang muka ay kasing putla ng buhangin sa dalampasigan. Nilunok ni Lyra ang kanyang pride na kasing alat ng tubig dagat. Ang kanyang mga paa na dati ayaw tumapak sa bakuran ni Aling Sela ay nagmamadali ngayon papunta sa dulo ng barangay. Ang bahay ng matanda ay napapalibutan ng mga nakasabit na kung ano-anong ugat at halaman. Amoy lupa at kamangyan sa loob, isang amoy na kinatatakutan ng mga bata at pinagchichismisan ng mga matatanda. Aling Sela, tawag ni Lyra. Ang boses ay nanginginig. Lumabas ang isang maliit at hukot na anyo mula sa anino. Ang mga mata ni Aling Sela ay malalim. Tila nakikita hindi lang ang mukha ni Lyra, kundi pati ang kaluluwa nito. Matagal na kitang hinihintay. Hidya. Walang paligoy-ligoy na inilahad ni Lyra ang kwaderno. Itinuro ang drawing ng mga alon at ang pangalang tagabantay. Hindi kumibo si Aling Sela. Kinuha niya ang kwaderno. Ang kanyang mga daliring parang tuyong sanga ay marahang hinaplos ang pahina. Pagkatapos, tumikhim siya. Isang tunog na tila may kahulugan. Ang ama mo ay isang hangal, sabi ng matanda. Hindi galit, kundi may halong awa. Ngunit siya'y isang ama. May mang pagkakataong ang pagmamahal ay nagiging kasalanan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang tagabantay ay hindi aswang, hindi tiyanak. Mas matanda pa siya sa barangay na ito. Paliwanag ni Aling Sela. Umupo sa isang maliit na bangkito. Isa siyang bantay dagat, isang espiritu, isang elemental. Ang dagat ay nagbibigay, oo, pero laging may kapalit. Ang ama mo ay may utang na loob, utang na loob. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lyra na parang alon. Ang lalaking dinala ninyo, si Elias, siya ang palatandaan. Siya ang susi na nagbukas muli sa lumang pinto. Patuloy ng matanda. At ang 9 na gabi ng pasiyam para kay Berto. Ito ang kalendaryo. Bawat gabi, habang nagdarasal ang mga tao para sa kaluluwang kinuha ng dagat, mas lumalapit ang isa pang nilalang mula sa dagat para maningil. Maningil ng ano? Halos pabulong na tanong ni Lyra. Tinitigan siya ni Aling Sela at sa mga mata nito, nakita ni Lyra ang isang takot na mas malalim pa sa karagatan. Hindi hidya, sagot ng matanda. Ang tanong ay sino? Bago pa man makasagot si Lyra, nagpatuloy si Aling Sela. Umuwi ka. Bilisan mo. Ang unang proteksyon, asin. Maglagay ka ng linya sa lahat ng pinto at bintana. Huwag kang mag-iwan ng kahit maliit na puwang.
Huminto ito at tumingin sa labas kung saan papalubog na ang araw. Pero hindi iyan magtatagal. Nagugutom na siya. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang binubudbud niya ang asin. Isang manipis, puting linya sa bawat siwang ng kanilang bahay. Sa ilalim ng pinto, sa mga gilid ng bintanang kapis. Sinunod niya ang bawat sinabi ni Aling Sela. Si Tomas ay nakaupo lang sa isang sulok, tahimik. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Elias naman ay mahimbing pa ring natutulog. Ang paghinga ay malalim at kalmado na tila walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa silid. Pagsapit ng gabi, ang tanging ilaw nila ay isang maliit na gasera. Ang apoy nito ay sumasayaw-sayaw, naglalaro sa mga anino. Sa simula, payapa ang lahat. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayong dasal ng pasiyam ang maririnig. Nagsimulang umasa si Lyra. Baka gumana. Baka sapat na ang asin. Pagkatapos, nagsimula ito. Isang malakas na kalabog sa bubong. Napatalon si Lyra. Nagangat ng tingin si Tomas. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Baka sa ngalang ng niyog. Pagkatapos, isang tunog ng pagkaskas sa dingding na sawali. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Mula sa isang dulo. Papunta sa kabila. Tila may isang bagay na gumagapang. Sinusuri ang bawat pulgada ng kanilang munting bahay. Huminto ang pagkaskas. Katahimikan. Pinakiramdaman nila ang paligid. At isang malakas na kalampag ang yumanig sa sahig na kawayan sa ilalim ng kanilang mga paa. Napahiyaw si Lyra. Napatayo si Tomas. Ito ay nasa ilalim nila. Pagkatapos, nasa likod. Pagkatapos, nasa gilid. Umiikot. Tila isang hayop na naghahanap ng butas sa kulungan. Hindi ito isang bobong halimaw na sumusugod lang. Ito ay matalino. Nag-iisip, isang mangangaso. Biglang umilaw patay ang gasera. At sa isang saglit na kadiliman, narinig nila ang kalansing. Ang pamilyar na tunog ng mga kabibe sa loob mismo ng bahay. Nang bumalik ang liwanag, wala namang nagbago. Ngunit ang pakiramdam na may kasama sila sa loob ay hindi maalis. Biglang tumigil ang lahat ng ingay sa labas. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. At sa katahimikang iyon, isang bagong tunog ang kanilang narinig. Nanggagaling ito sa silid, mula kay Elias. Nagsasalita siya habang natutulog. Ngunit hindi ito Tagalog, hindi Ingles. Isang lengguwahe na hindi nila maintindihan. Walang mga salita, kundi mga tunog. Mga tunog na parang agos ng tubig, parang hampas ng alon sa bato, parang bulong ng hangin sa ibabaw ng karagatan. "Itay, magsalita ka na." Basag ang boses ni Lyra. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay napalitan na ng desperasyon. Nakaupo sila sa sahig, magkaharap, habang sa labas ay nagsisimula na namang kumulimlim ang langit. Hindi pa rin tumitingin si Tomas. "Wala kang maiintindihan, anak. Subukan mo," giit ni Lyra. "Dahil kung ano man to, pareho tayong malalagay sa panganib. Ano ang kasunduang yon? Anong utang?" Humugot ng isang malalim na hininga si Tomas. Isang hiningang tila binitbit niya sa loob ng halos 20 taon. At sa wakas, nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay mahina,
nanginginig. Ikinuwento niya ang isang panahong halos mamatay si Lyra sa sakit. Isang lagnat na hindi maipaliwanag ng albularyo. Isang ubo na may kasamang dugo. Wala silang pera. Walang huli. Ang dagat ay mailap. Gabi-gabi, naririnig ko ang paghinga mo, anak. Parang isang ibon na may sirang pakpak. Sabi ni Tomas. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Alam kong mawawala ka sa akin. Isang gabi, sa gitna ng desperasyon, pumalaot siya kahit may paparating na sama ng panahon. Sa gitna ng karagatan kung saan walang ibang makakarinig, sumigaw siya, nagmakaawa, sa buwan, sa hangin, sa dagat. Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Sigaw niya noon sa alon. Kahit anong kapalit, kahit ano, ibibigay ko. Walang sumagot, ngunit kinaumagahan nang hilahin niya ang kanyang lambat. Halos mapatid ito sa bigat, puno, umaapaw sa isda, sapat para maibenta, sapat para maipagamot si Lyra sa bayan, sapat para masagip ang kanyang buhay. Akala ko dasal ko lang ang dininig, hikbi ni Tomas. Hindi ko alam na may kumagat pala sa pangako ko. Natahimik si Lyra. Ang galit niya ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Awa. Pag-unawa. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang utang ay hindi pera, hindi isda. Ang utang ay buhay. Hinawakan ni Lyra ang magaspang at tumigas na kamay ng kanyang ama. Isang kamay na naghirap, nagsinungaling at gumawa ng isang madilim na kasunduan para lang sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napatigil si Tomas. Tumingin siya sa pinto, ang kanyang mga mata ala na mabata ay nanlaki na parang may nakita siyang hindi nila nakikita. Dahan-dahan siyang tumayo. "Patawad, anak," bulong niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi at determinasyon. "Pero kailangan ko itong tapusin." At bago pa man makakilos si Lyra, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas sa papalapit na dilim. Kay kuwa po magpasa. "Itay, wag!" Hinabol ni Lyra si Tomas at hinila pabalik sa loob. "Hindi solusyon ang pagsuko." Sa gitna ng pag-aaway, iisang lugar lang ang naisip nilang puntahan. Muli silang tumakbo sa bahay ni Aling Sela. Ang kanilang mga hininga ay putol-putol. "May paraan," sabi ng matanda matapos marinig ang nangyari. "Isang ritual ng pag-aalay. Kailangan ninyong ibalik sa dagat ang isang bagay na kasing halaga ng buhay na kanyang ibinigay." "Ang bangka ko," mabilis na sagot ni Tomas. "Ang liwanag, iyon ang pinakamahalaga sa akin. Iyon ang bumuhay sa atin." Nag-alinlangan si Aling Sela. "Sigurado ka? Ang halaga ay nasa puso, Tomas, hindi sa materyal." "Oh," giit ni Tomas. Kinagabihan, bago ang hating gabi, itinulak nila ang maliit na bangka ni Tomas patungo sa dagat. Ang hangin ay malamig. Tahimik ang paligid. Walang nagsasalita. Sa huling pagkakataon, hinaplos ni Tomas ang pangalan na nakapinta sa gilid. "Liwanag." Pagkatapos, itinulak niya ito ng malakas. Dinala ng alon ang bangka papalayo, hanggang sa lamunin na ito ng kadiliman. Bumalik sila sa bahay na may dalang bagong pag-asa. Baka ito na, baka sapat na. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na naglaho. Ang ikapitong gabi ay mas masahol. Walang kalampag, walang kaskas.
isang bagay na mas nakakakilabot. Nagsimula ito sa salamin. Ang maliit at basag na salamin sa dingding kung saan nagsusuklay si Lyra. Nang tingnan niya ito o ini matudepakam hindi. Ang kanyang refleksyon ang nakita niya. Nakita niya ang dagat. Ang madilim na tubig, ang mga alon na humahampas. Napasigaw siya at napaurong. Anong nangyari? Tanong ni Tomas. Itinuro ni Lyra ang salamin. Nang tingnan ito ni Tomas, ang sarili niyang muka ang nakita niya. Wala naman anak, baka napapagod ka lang. Pero alam ni Lyra ang nakita niya. At hindi lang iyon. Ang tubig sa banga na iniinuman nila ay biglang nag-amoy alat. Ang gripo sa labas ay nagsimulang tumulo at ang tunog ng bawat patak ay parang isang bulong. Sinubukan nilang isara, ngunit ayaw itong tumigil. Mali ang alay. Hindi material na bagay ang gusto ng tagabantay. At ngayon, hindi na lang ito nasa labas. Nagsisimula na itong pumasok sa kanilang realidad, sa mga bagay na kanilang ginagamit, sa kanilang paningin. Sa gitna ng kanilang takot, bumukas ang pinto. Si Aling Sela. Ang mukha niya ay seryoso. Tumayo kayo, utos niya. Nagkamali tayo. Tumingin siya kina Lyra at Tomas. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kanilang kaluluwa. Hindi bagay ang hinihingi, sabi niya. Ang boses ay mababa at tiyak. Pangalan, ang tunay na pangalan, at isang bagong pangako. Ang tunay na pangalan, naguguluhang tanong ni Lyra. Bawat nilalang na kasing tanda ng dagat ay may pangalang ibinigay sa kanila ng kalikasan, paliwanag ni Aling Sela. Habang naglalakad sila ng mabilis sa dalampasigan, malakas na ang hangin at nagsisimula ng umambon. Ang tagabantay ay isang titulo, isang deskripsyon. Ngunit ang tunay na pangalan, iyon ang kanyang esensya. Ang pagbigkas nito ay magbibigay sa inyo ng kapangyarihan, hindi para utusan siya, kundi para makipag-usap ng pantay. Saan namin hahanapin yon? Tanong ni Tomas. Sa lugar ng kasunduan, sagot ng matanda. Ang pangalan ay nakatago sa alaala ng orihinal na pangako. Tomas, alalahanin mo. Napahinto si Tomas. Pumikit siya. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa gabing iyon ng desperasyon. Ang alon, yang hangin, ang sigaw niya, at isang lugar kung saan siya napadpad bago siya sumigaw. Ang kuweba, bulong ni Tomas. Ang kuweba sa ilalim ng bangin kung saan maraming itim na korales. Walang sinayang na oras. Sa kabila ng papalakas na ulan at madulas na mga bato, pinuntahan nilang tatlo ang lugar. Ang kuweba ay maliit. Ang bunganga nito ay halos natatakpan ng tubig kapag high tide. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong lumot at dagat. Ang tanging liwanag ay mula sa kanilang gasera. Sa pader ng kuweba, may mga nakaukit, mga simbolo na kasing tanda ng panahon, mga linyang iginuhit marahil ng hangin at tubig o ng isang bagay na hindi nakikita. Hanapin ninyo, sabi ni Aling Sela. Sinuyod ng kanilang mga mata at daliri ang mga pader. At doon, sa pinakagitna, sa isang bahaging mas makinis kaysa sa iba, may isang simbolo na kakaiba. Isang paikot na linya na may tatlong tuldok sa gitna. At sa ilalim nito ang mga salitang halos hindi na mabasa. Amihan, dagat, lira. Hindi lira. Lira, ya. Basa ni Tomas ng pautal. Kaliraya.
Kaliraya. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. At sa isang saglit, tila tumigil ang paghampas ng alon sa labas. Naramdaman nila ang isang maliit na tagumpay. Ngunit, habang papaalis na sila, isang bagay ang pumukaw sa pansin ni Lyra. Sa sahig ng kuweba, may isang piraso ng itim na korales na kumikinang sa liwanag ng gasera. Kinuha niya ito. Ang hugis, ang tekstura. Bigla niyang naalala ang pulsera sa braso ni Elias. Mabilis niyang tiningnan ang hawak niyang korales at pagkatapos ay bumaling siya kay Tomas. Itay, ang pulseras ni Elias. Gawa sa ganitong bato. Sigurado ako. Nagkatinginan sila at isang bagong takot ang gumapang sa kanila. Hindi lang palatandaan si Elias. Siya ay konektado. Dumating ang huling gabi ng pasiyam kasabay ng bagsik ng bagyo. Ang hangin ay umuungol na parang isang hayop na nasasaktan. Ang ulan ay humahagupit sa bubong na yero. Ang dagat ay umaatungal. Ang mga alon ay umaabot na malapit sa kanilang barong-barong. Ang buong kalikasan ay tila nagagalit. Sa loob, ang tensyon ay mas masahol pa sa bagyo. Nasa gitna ng silid si Aling Sela, nag-aayos ng mga bagay para sa ritual. Isang mangkok ng asin, 7 dahon ng bayabas, isang kandilang itim. Si Tomas ay nakaupo. Mahigpit ang hawak sa rosaryo. Si Lyra naman ay nakatayo malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang nagwawalang dagat. At sa banig, si Elias. Tulog pa rin. Handa ka na ba umabahidya? Tanong ni Aling Sela kay Lyra. Tumango si Lyra. Kahit ang puso niya ay parang babagsak sa kanyang dibdib. Ang pangalan ay susi para buksan ang pag-uusap, paliwanag ng matanda. Ngunit ang pag-uusap ay kailangan ng alok, isang bagong pangako. At dapat kasing halaga ito ng buhay na iniligtas niya noon. Tumingin si Lyra sa kanyang ama. Ang pangarap mo, Lyra, sabi ni Aling Sela. Ang boses ay malumanay ngunit mabigat. Ang pangarap mong umalis, iyon ang kailangan mong isuko. Kailangan mong mangako na mananatili ka. Na ikaw ang magiging bagong tagapag-alaga sa balanse ng barangay at ng dagat. Ang iyong kalayaan, kapalit ng kaluluwa ng iyong ama. Walang luhang pumatak sa mata ni Lyra. Isang tahimik na pagtanggap lang. Ang pangarap niya o ang kanyang ama. Hindi na ito isang pagpipilian. Tumingin siya kay Tomas at marahang tumango. Isang senyales na naiintindihan niya at tinatanggap ang kailangan niyang gawin. Eksaktong hating gabi, kasabay ng huling amen mula sa mga nagdarasal ng pasiyam sa kabilang bahay. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid. At lahat ng apoy namatay. Ang gasera, ang kandila ni Aling Sela, lahat kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang saglit na kislap ng mga kidlat sa labas. Pinigil nilang lahat ang kanilang paghinga. At sa gitna ng kadilimang iyon, isang tunog ang narinig nila. Ang pagmulat ng mga mata. Mula sa kinahihigaan ni Elias, 2 mata ang nakatitig sa kanila. Kumikinang sa dilim na parang mga perlas na galing sa kailaliman ng dagat. Ang pakiramdam sa loob ng bahay ay biglang nagbago. Para bang pinasok sila ng dagat mismo. Ang hangin ay naging mabigat at maalat, malamig at basa. Ang mga anino sa sulok ay tila gumagalaw, umiikot na parang mga alon. Dahan-dahang umupo si Elias. Ngunit hindi na siya si Elias.
Ang kanyang mga galaw ay mabagal at tiyak. Sinauna, ang kanyang mukha ay walang emosyon nang siya ay magsalita. Hindi iyon ang kanyang boses. Ito ay isang boses na parang hampas ng alon sa bato. Malalim, malakas, at umaalingaw-ngaw. Tomas. Ang pangalan ay hindi binigkas, kundi tila isinuka ng karagatan. Napaurong si Tomas, ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Hahakbang na sana ang anyo ni Elias patungo kay Tomas, ngunit humarang si Lyra. Nanginginig ang buo niyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong nakatitig sa nilalang. "Tumigil ka," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ugong ng hangin. Huminto ang anyo. Tumingin ito sa kanya. Humugot ng hininga si Lyra. Inipon ang lahat ng natitira niyang lakas. At sa katahimikan sa pagitan ng dalawang kulog, binigkas niya din kayang pangalan. Kaliraya. Isang saglit na katahimikan. Ang lahat ay tila huminto. Ang hangin, ang ulan, ang paghinga. Ang mga matang kumikinang ay tila nagbago. Mula sa pagiging gutom ay naging mausisa. "Ako ang alok," sabi ni Lyra. "Mas malakas na ngayon. Ang kaluluwa ng aking ama ay nabayaran na ng kanyang maraming taon ng pagdurusa. Ngayon, isang bagong kasunduan. Inilahad niya ang kanyang pangako, ang kanyang pangarap na isusuko, ang kanyang buhay na ilalaan sa pag-intindi sa dagat, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang kapitbahay na kailangang respetuhin. Ang kanyang pananatili." "Ang iyong kalayaan?" tanong ng boses. Bawat pantig ay isang alon. "Kapalit ng kapayapaan para sa kanya," sagot ni Lyra. Tumuturo kay Tomas. "Isang buhay para sa isang buhay na isinuko. Patas na palitan, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila." Ang anyo ni Elias ay nakatitig lang kay Lyra. Tinitimbang ang kanyang salita, ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, dahan-dahan, marahan, tumango ang ulo ni Elias. At sa isang iglap, ang mabigat na presensya ay nawala. Ang hangin sa loob ng bahay ay gumaan. Ang bagyo sa labas ay nagsimulang humina. Ang atungal ay naging isang banayad na ugong na lang. At ang katawan ni Elias ay bumagsak pabalik sa banig, walang malay. Nagsimulang umiyak si Lyra. Hindi na napigilan ang mga luhang kanina pa niya tinitiis. Niyakap siya ni Tomas na umiiyak din. Tapos na. Nang tumila ang ulan at ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa bintana, tiningnan ni Lyra ang kanyang ama. Buhay siya. Ligtas siya. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang buhok ni Tomas, na dati may mga hiblalang ng puti, ay naging kulay abo na lahat, na parang bula ng alon sa dalampasigan.